Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on 1 Corinthians 15:58. Praise the Lord. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Hallelujah. Salamat tayo sa ating Panginoong Diyos dahil pinagkalooban tayo ng pagkakataon na maging kasapi sa gawain niya, sa gawain ng Diyos. Na kung saan, kung tutuusin, before, hindi tayo kasapi sa gawain ng Diyos. Subalit, dahil dumating sa atin ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, which transformed our lives from sin to righteousness, from uncleanness to sanctification, from worldliness to holiness, from being defiled by the iniquities sa sanglibutang ito to sanctification by the Word of God. So therefore, tayo ay naging vessels of God para sa kanyang kagamitan, para sa kanyang mga gawain. Kaya minumungkahi tayo lahat ng Diyos. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Never, never ito mapurgatin. Never, never ito maging useless. Magkakaroon ito ng recognition sa ating buhay, dito man sa lupa, lalot na doon mamaya, after dito sa sanglibutang ito. Napaka-importante na tayo ay mag-abound. Gawin natin ito by love, no? Itong pag-ibig. Di ba sinabi diyan, many water cannot quench love. So ang paggawa natin sa gawain ng Diyos, it is being fueled by love. Because He loved us, we love Him because He first loved us. So ang pag-ibig natin sa Diyos, ang siyang magkikilos sa ating buhay para gagawa ng mga gawain ng Diyos. Basahin natin ang Philippians 1 verse 9. Praise the Lord. And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. Yes. This I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. So itong ating pag-ibig na mag-abound o sasagana, it is in accordance to the knowledge and judgment. And what is knowledge? What is judgment? That is the Word of God. Ang salita ng ating Panginoong Diyos. Diyan nakakapaloob ang pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. So ano yung pinapagawa ng Diyos sa ating buhay according to the knowledge, according to the judgment, which is the Word of God, doon tayo mag-abound more and more. Praise the Lord. So, lahat ng mga gagawin natin, it got to be according to the knowledge and judgment, which is the Word of God. At dyan tayo mag-abound more and more. Ito kasi ay magagawa natin by faith. By faith. So, itong faith natin sa ating Panginoong Diyos, pagtibayin natin ito. Ito lang yung maging dahilan na makalugod tayo, maka-please tayo sa Diyos. So, kailangan maging deeply rooted tayo dito. Maging malalim yung ugat ng ating pananampalataya sa Diyos. Basahin natin. Colossians 2:7. Praise the Lord. Rooted and built up in Him, and established in the faith, as you have been taught, abounding therein with thanksgiving. Yan. Rooted
and built up in Him, built up not in anyone, hindi yung naitayo ka dyan sa tao, dyan sa leader, dyan sa preacher, dyan sa elders, dyan sa mga members, hindi. Built in Him. Lumalago tayo sa Panginoon. Rooted and built in Him and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Kailangan tayo magpapasalamat sa Panginoong Diyos. Huwag nating isipin na minsan kasi may mga taong matuso, matalino. Ginagamit lang niya ni Pastor Chito ang salita ng Diyos para ang mga tao susunod sa Kanya. Para ang mga tao mag-support sa Kanya. Para makabenefit siya ng Kanyang gustong self-interest. Kaya nga dito sinabi dyan, hindi sa tao. Ma-rooted tayo, ma-built tayo. Hindi nyo ba alam? Ginagamit lang ako ng Diyos. Huwag niyong masamain. Huwag nawa kayong baliktarin ng kaaway. Kasi ang purpose ni Jesus dito, hindi personal interest. Kung tutuusin natin, this is for your own account. Lahat na ginagawa ninyo, ginagawa ko, this is for our own account. Kung ano yung ginawa mo sa exhortation ng salita ng Diyos at ginawa mo, pag ikaw ang gumawa niyan, in Him, sa Panginoon, hindi yan sa account ko pupunta. Hindi yan sa iba na account na tao pupunta. That will be in your own account. Kaya minsan dito si Paul nag-i-explain, huwag kayong mag-misinterpret ha. Baka sabihin ninyo, nagbibigay ako ng exhortation sa inyo for my own benefit. Huwag kayong mag-isip na minamanipulate ko kayo for my own interest. Basahin natin yan. Philippians 4:17. Praise the Lord. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Anong ibig sabihin yan? Not because I desire a gift, that is His personal interest. But I desire fruit that ye may abound to your account. Sa account mo yan. Para bang kumpanya. Ipalagay natin yung kumpanya na yan, real estate. O anong gagawin ng leader ng kumpanya? Mag-invite yan ng licensed broker. Magturo yan. Ano ang mga legalities na mga documentations, mga agencies of the government, offices, kung saan ka magpunta, assessors, ROD, kung saan-saan tax, BIR, kailangan plastada lahat. Pag mag-deal kayo ng lupa, it got to be legal. Mag-ingat kayo sa mga titulo. Baka pinakitaan kayo ng titulo na photocopy, hindi nyo alam ang original encumbered. Punta kayo sa ROD, humingi kayo ng certified true copy. Yan yung mga tinuturo. Hindi yan ginawa ng leader para sa kanya. Para yan sa account ng mga agents nila. Parang kikita din sila. Ganon din, parang ganito sa holy place. Dito sa atin sa gawain. Huwag niyong ibaliktarin yung utak. Si Pastor Chito. Yan man yung nangyari kay Moses. Ang mga tao na pasukan ng bakukang ng masamang espiritu ang isip. Moses, you are taking too much from the congregation of Israel. Masyado ka nang kinuha mo na lahat. Sabi ni Moses, mininakaw ba ako sa inyo na isang liston? Ako ba ang naglagay sa sarili ko sa pinapagawa ng Diyos sa buhay ko? All of you are witnesses. Who am I before and who I am today? Huwag niyong isipin na ganon.
Kaya sabi ni Paul, I desire not a gift because God will give which is due to me. Bibigyan ako ng Diyos ayon sa aking kalagayan in accordance to His promise. Hindi ko ginagawa ito for I desire a gift. Ginagawa ko ito that it may abound to your account. I am looking for fruit. Mahanap ako ng bunga ninyo. Hindi para sa aking kapakanan, kundi to your own account. Praise the Lord. So, ibig sabihin yan, kaya nga, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. We are in the work of the Lord. Pinapagawa ng Diyos sa atin, nasa gawain tayo ng Diyos, and this will always appear into your account, into my account. Naka-account yan sa bawat isa sa atin. Kaya huwag tayong mag-isip ng negatibo. Praise the Lord. Isipin natin tayong lahat manggagawa ng Diyos at tatanggap ayon sa ating record na naka-record sa langit. Recorded lahat yan. Kaya ganun. Tingnan mo si Paul, meron ding na-discern. Na-discern din ni Paul ito eh. Not because I desire a gift. Siguro maraming mga tao dyan na iisip din na masama kay Paul. But I desire fruit that may abound to your own account. Praise the Lord. Sa account nyo yan, hindi yan sa akin. Kayo man na magtamasa niyan. Both here, dito sa sanglibutan, up there in heaven. Kasi may pangako ang Diyos dito, may pangako din ang Diyos doon. Godliness is profitable unto all things, having promised the life here on earth and the life that which is to come. So pag naggawa ka, naging steadfast ka, naging unmovable ka, naging always abounding ka in the work of the Lord, that will be put into your own account. Sa account mo yan. Ikaw ang tatanggap niyan, hindi ibang tao. Praise the Lord. Tapos walang inggitan. Parang kumpanya. Eh kung yung tao na yan, maraming sales, di malaki rin ang kanyang tawag yan? Commission. Malaki din ang commission niya kasi malaki ang sales niya eh. Bakit malaki ang sales niya? Siyempre, pag tumingin ng tao na nakadamit na parang pulubi, maganda pa rin ang approach. Yung pala, mapera. Eh, yung iba naman, pag nakakita ng pulubing hitsura, ang tingin, basura, hindi na ina-approach. Yung pala, disguising. Ayaw lang ma-hold up. Kaya hindi nag-wear ng mga alahas, hindi nagdamit na maganda. Kasi ayaw pero when in fact, he is hot buyer. O hindi mata pobre, magaling mag-handle ng mga tao, maraming sales. Kasi yung kanyang tao na inayos niya ng pag-entertain, nabigyan niya yung gusto nilang property na gusto nilang maangkin, nag-recommend. Yung isa naman, nakatikim din sa kanyang serbisyo, nag-recommend ng recommend. So kung sino yung tao na in his own account, medyo mataas kaysa sa'yo, huwag kang mainggit. Tsaka huwag kang makialam. Praise the Lord. Huwag mo siyang pakialaman. Kaya nga tayong lahat, minumungkahi, be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. O, di ba napakaliwanag niyan? Everybody are given an opportunity that your labor will never be in vain, because that will reflect to your own account. Hindi sa akin. Kung inyo yan. Akin. Hindi rin pwede sa inyo. Lahat tayo, may account tayo. Kaya nga sa Judgment Day, individual, hindi by group, hindi by family, each of us will give an account in the judgment seat of Christ. Praise the Lord. Yan man karamihan nag-aaway sa company, nagpakialaman ba? Makialam sa ibang takbo ng buhay ng tao.
Kung ano yung nakita, speculate ka agad. Uy, ano ka agad? Marites ka agad. Oh. Hindi mo alam ang totoo. Hindi mo alam, wag kang magbigay ka agad ng statement. Ano yung narinig mo, ano yung nakita mo. Wag na wag. Maraming nagkakamali dyan sa speculations. Hindi mo alam. Kaya nga, God did not given us an authority or power to judge because we are not capable to do it. Hindi tayo capable maggawa niya, mag-ano niyan kasi what you see, what you hear is not the real one. Praise the Lord. Isip mo lang yan, speculation mo lang yan, pero ang totoo hindi mo alam. But God knows. Kaya gawa ka, mag-exhort tayo sa isa't isa, magsikap tayo sa isa't isa, kasi kanya-kanya tayo ng account. Kaya ang sabi ni Paul, brethren, my beloved, be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord. Lahat tayo, sabay-sabay tayo mag-abound sa gawain ng ating Panginoong Diyos. At mag-increase pa tayo. Basa, 1 Thessalonians 3:12. The Lord. And the Lord make you to increase and abound in love one toward another and toward all men, even as we do toward you. Yan. And the Lord make you to increase. Ang Panginoon na mismo ang gagawa na mag-increase ka. Mag-abound sa pag-ibig. Bawat sa isa't isa. Bawat sa lahat ng mga tao. Kahit sa aming ginagawa dyan sa inyo. Yun. Love. Praise the Lord. Hindi kay siraan sa isa't isa, maglagay ka agad ng masamang interpretasyon sa narinig, sa nakita, gagawa ka agad ng mga negative na mga statement. Hindi mo nga tinanong yung tao na personal mong tinanong, basta yan ang mahirap. Kaya ayaw ng Diyos yung marites. Ayaw ng Diyos yung gossip. Ayaw ng Diyos. Pinagbawal yan ng Diyos sa atin. Praise the Lord. Ang gusto ng ating Panginoong Diyos, let us love one another. Love worketh no ill. Alam mo, pag inibig mo yung kapwa mo, wala kang isiping masama sa kanya. Eh kung gumawa siya ng masama, that is not your business. Business ng Diyos yan. Praise the Lord. Hindi mo yan business. Kaya ganun. Love worketh no ill. Hindi yan gagawa ng masama at saka isip ng tao. At saka ganito sabihin ko sa inyo. Kung ikaw masama ang isip mo, kahit gaano pang gawin ng mabuti sa iyo ng tao, masama pa rin tingin mo. The Bible says, to those who are filthy, everything are filthy. Yung mga masasamang isip, lahat na nakikita, wala nang malinis. Puro na masama. Gagawan ka agad ng mga mali, ng mga interpretasyon na mag-suit sa kanyang iniisip na masama. See, but if you are clean, all things are clean. Praise the Lord. Malinis ang lahat. So ganun. Ang ating gusto ng Diyos, mag-increase tayo, abound in love. Sa bawat isa sa atin, sa lahat ng mga tao, makasalamuha natin, katulad sa ginawa namin sa inyo. Praise the Lord. So, i-please natin ang Diyos. Huwag yung tao. Basahin natin. 1 Thessalonians 4:1. Praise the Lord. Furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so you would abound more and more. Yan, kung paano natin magawa na ma-please natin ang Diyos. At sa paggawa niyan, mag-abound tayo dyan. More and more. More and more. Increasing, not decreasing.
Tulad na lang itong happy sharing project natin. Paano ba natin na-establish yung happy sharing project na yan? Saan ba natin pinagkunan ng basihan yan? Bakit na-establish yan? Di ba sa salita ng Diyos? Di ba sa good example na pinakita ng mga lingkod ng Diyos noon? Na there was a time, King Jehoash commanded the priest to renovate, to repair all the breaches of the temple. And when money is being collected from the congregation, and it is being given to the priest, there were no repair that was done. Walang repair nangyari. Sabi ni King Jehoash, mga priest, di ba we collected money from the congregation to repair the breaches, yung mga sira? Why is it it remains the same? Ganun pa rin. Tinanggal niya lahat. Wag na, hindi na kayo mag-handle niyan. Wala kayong hindi kayo worthy. Wag na kayong mag-handle. Nag-ano siya ngayon ng iba. Tapos nag-isip si King Jehoash. Inutusan niya si Jehoiada, the priest. Jehoiada, basahin natin yan. Dito, sa text na ito, sa verses na ito, na-establish ang happy sharing. Sige. 2 Kings 12:9 hanggang 15. Praise the Lord. But Jehoiada the priest took a chest and bored a hole in the lid of it and set it beside the altar on the right side as one cometh into the house of the Lord. And the priests that kept the door put therein all the money that was brought into the house of the Lord. And it was so, when they saw that there was much money in the chest, that the king's scribe and the high priest came up, and they put up in bags, and told the money that was found in the house of the Lord. And they gave the money, being told, into the hands of them that did the work, that had the oversight of the house of the Lord. And they laid it out to the carpenters and builders that wrought upon the house of the Lord, and to masons and hewers of stone, and to buy timber and hewed stone to repair the breaches of the house of the Lord, and for all that was laid out of the house to repair it. Howbeit, there were not made for the house of the Lord bowls of silver, snuffers, basins, trumpets, any vessels of gold, or vessels of silver, of the money that was brought into the house of the Lord. But they gave that to the workmen, and repaired therewith the house of the Lord. Moreover, they reckoned not with the men into whose hand they delivered the money to be bestowed on workmen, for they dealt faithfully. Yan. Praise the Lord. Perfect. Gumawa sila ng chest. Ilagay dyan sa altar, sa gilid. People bringing money, put inside. Then after that, it is being filled. Puno na. Empty it. Bring it to the in charge. Then, ibigay doon sa mga hinire na carpenters, hewers of stone, magbili ng timber, mag-hire ng mga lahat-lahat. O di na repair. Then, merong transparency. Bakit? Saan dyan ang transparency? Verse 10. And it was so, when they saw that there was much money in the chest, that the king's scribe and the high priest came up. They put up in bags and told the money that was found. Told the money that was found. Anong told the money that was found? Hindi. Keep secret. Told. Pag sinabing told, hinayag. Ang pera na nandyan sa chest. Di ba yan ang ginagawa natin ngayon? Meron tayong monthly reporting. Meron tayong group chat. Sinasabi lahat doon. Sino ang mga nagbigay? Praise the Lord. Oh. Kaya,
Minsan si Taning maglagay din ng isip sa iba, ay baka ano yan ni Pastor Chito. Ikaw yan, baka ginamit yan, nagpaaral yan ng ano doon sa ano, ng anak sa Canada. God forbid. Tanungin niyo lahat, ang mga officers, you have the freedom to call anytime to them what is the present situation. Huwag kayong basta-basta mag-charge sa tao. Praise the Lord. Kasi minsan kasi sisiraan ng masamang espiritu ang loob ng mga tao sa magandang layunin, sa magandang gawain na ginagawa natin. Ilan na kaya ang natulungan ng mga churches natin? Tiruin mo, mag-release ka ng by hundreds of thousands. That is not a joke. Why is it that is being raised? Because we are united. Because we are transparent. We are faithful to each other. God gave us the love to give. Why do we give? Bakit nagbibigay tayo? Because we have the love. Bakit nakakabigay tayo? Because God gave us the opportunity to give. God bless us. Praise the Lord. Pinagpala tayo ng Diyos. Ngayon, gustong sirain ng masamang espiritu itong ating na-establish na magandang ehemplo na gitularan lang natin yung maganda dito Kaya nga sabi sa Bible, mark the perfect man. Follow that. Markahan natin ito. Maganda itong ehemplo na ito. Ginawa natin. Patuloy natin. Diyan tayo mag-abound sa mabuting gawa. Praise the Lord. Sa mabuting gawa. Mag-abound tayo. At yung mga lahat na bawat binigay natin, sentabo, peso, kung magkano yan, that is to your account. Hindi yan mapunta sa iba. Nakalista lahat yan. God is not forgetful sa mga righteous, sa kanilang mga nagawa. Kaya, tayong lahat, let us deal faithfully. Praise the Lord. Let us deal honestly. Gumagawa ako on my part. Gamit ko lang yung sarili kong budget na binigay ng Diyos sa akin. Since from the beginning, God knows. Huwag na lang ako magsalita. Praise the Lord. Pero to prevent the attack of the enemy, I would like to remind everybody, huwag kayo magpadala sa mga udyok ng masamang espiritu. Or if you have query, direct to the person na nag-isip ka ng hindi maganda. Direct ka doon, tawag ka. Para malinawan ka. Pag ano yung sinabi niya, i-confirm mo doon sa mga nandyan nakapaligid sa kanya, whether you are telling the truth or not. Tsaka ma-establish yung matter. Mabura sa isip mo. Para walang mga bakteryas na alam mo naman, yung kaaway natin, champion siya dyan Magaling siya dyan. Mag-discourage sa mga tao. Bakit nagkaroon ng fallen angels? Dahil sa isang tao na masama ang isip sa Diyos. Kinonbinsi niya yung iba. Yung iba hindi naman din nanindigan sa katotohanan. Dinadamay sila. Ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng attack of the enemy in which you cannot resist. You have to resist the devil. Praise the Lord. We have to protect the good works na tinuro ng Diyos sa buhay natin, wherein we should abound more and more. Mag-abound tayo more and more in the works of the Lord, and I desire not gift, but I want fruit to your account. Praise the Lord. Sa account mo yan, hindi yan sa akin. Ano yung ginawa mo, that is your account. Ano yung ginawa ko, that is my account. No need for us what you have done from the least to the greatest. Itrumpeta mo yan, hindi na kailangan yan. Enough na yung transparent yung mga collection dyan. At kung meron kayong mga nalalabuan, magtanong kaagad kayo sa mga concern, sa person na yan na nag-doubt ka para maliwanagan ka. Praise the Lord. Wag magpadalos-dalos. Kaya itong na-establish na happy sharing project,
Kaya mamaya isalin natin sa prayer. Ano yun? Pagbili ng lupa sa Mati congregation. Pag-fully pay natin sa Sugod congregation. Of course, meron ng budget ang alubihid. It's a matter of implementation na lang. At marami pa tayong bibilhin ng mga lupa para sa simbahan. Like Astorga, like Dipolog. Mga kongregasyon na yan na nag-pioneering dyan. Nagpapadama na sa akin si Pastora Mian. Mga lupa. Sabi ko, mag-ano kayo ng lupa, tingin-tingin kayo dyan. Pati sa Dipolog, sabi ko, maghanap tayo ng lupa dyan na pabor dyan sa mga members na hindi naman masyadong malayo. Ang Mati may nakita ng malapit. Maganda pa ang offer ng may-ari. Mag-down ka lang ng 50,000, ang remaining balance na 250,000 kasi 300 square meter ang titulo. Titled, 300 square meter. Bilhin lahat yan, 1,000 per square meter, so 300,000. Mag-down ng 50,000, yung 250,000, monthly tayo. 3 years to pay. I-divide mo yung 250,000 into 36 months. Magaan. Magmamonthly lang tayo ng almost 7,000. Praise the Lord. Ang balance dyan sa dito sa SI, ang blessing, ang nabigay natin dyan, lahat-lahat. Wala pa yung tawag yan, happy sharing. Tithes of tithes yan. By the grace of God. So, kulang tayo ng 70,000. Ang gagawin natin, monthlyhan natin yan. I-divide natin sa 1 year, mas mapagaan. Praise the Lord. See? So, kung mag-abound tayo sa work of the Lord, maraming makover na mga necessities ng mga anak sa Diyos by the grace of God. Nag-open ako sa mga officers, yan sa Sugod, yung balance natin, yung lab na nag-gather natin from Singapore, yun na lang ang gamitin natin, dagdagan na lang kung magkano kulang. Kasi ang may-ari ayaw magpagamit sa lupa hanggang mabayaran yung 150 square meter. Ang i-stagger niya yung sobra. Sige, kung yan ay nararapat. You see, napakaraming gawain ng Diyos na nahaharap natin, na may kakayahan tayo, dahil nagkakaisa tayo tungo sa preservation ng maraming kaluluwa. Kasi marami pang mga cases na susulpot na lang yan. Ma-open yung ganito, ma-open. So mapipill up lahat ng mga pangailangan, then we are abounding the works of the Lord. Makakabir up, kumbaga pa yung chest na yan mapupuno, empty it, gamitin sa mga necessities, fill up naman natin yan. Empty it, fill up na naman. Ganun yan. Mag-abound tayo sa gawain ng Diyos. Praise the Lord. Ganon po. Basa pa. Another case. 2 Kings 22, 5 and 6. Praise the Lord. And let them deliver it into the hand of the doers of the work, that have the oversight of the house of the Lord. And let them give it to the doers of the work which is in the house of the Lord, to repair the breaches of the house, and to carpenters and builders and masons, and to buy timber and hewn stone to repair the house. Yan. Successful. Let them deliver into the hand of the doers of the work that have oversight of the house of the Lord, and let them give it to the doers of the work which is in the house of the Lord, to repair the breaches of the house, and to the carpenters, builders, masons, and to buy timber, hewn stone to repair the house. Praise the Lord. So, successfully done. Kaya sa isip ko, Lord, at kung meron man tayong project na big church na yan, huwag kayong mag-advance ng isip. Ay, sa atin na naman yan kukunin. Bakit? Meron ka bang sa'yo? Wala tayo yan. Sa Diyos lahat yan. Pag mo sabihin, sa atin naman yung kukunin, nagkamali ka, wala ko. Tayo lahat wala.
Bakit tayo nakakatulong? Binigyan tayo ng Diyos. Di ba yan ang sinabi ni David? Lahat na ito na ibigay namin, not because who we are, but because of you. Dahil sa iyo, through you, by you, and to you. Sa pamagitan mo at para sa iyo namin gagawin ang kaluwalhatian. Kaya, pag magplano tayo ng big church na yan, huwag kang mamroblema where to get the money. Problema yan ng Diyos natin. Praise the Lord. All we have to do is, Lord, here I am. If you please, that I am worthy for your use. Use me for your works. Ganon ang gusto ng Diyos. Praise the Lord. Magpagamit tayo sa ating Panginoon Diyos. At kung ikaw naman willing ka, maglingkod sa Diyos, sinabi diyan, steadfast, unmovable, always abounding the works of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain, because that will reflect to your account. It is a matter of loving God, having faith in Him, that He can provide everything. Praise the Lord. Ganun yan. Why do we aspire big church? Because we already foresee the coming gathering. This place is no longer suited for the number of the brethren that will be coming to that occasion. Let's pray for that. Ask. Bibigayan ng Diyos. Praise the Lord. Okay, yung mga anak ng Diyos pumupunta dito, they ask God through the servants of God. Nag-ask sila ng favor. Tingnan mo yung mga dinala dito ni Sister Juby. Yung mga mag-abroad. Nakakaawa yan sila. Do you think yung mga babae na yan, may mga asawang iba dyan, mag-sacrifice sila mag-abroad, iwanan nila yung pamilya nila? Kung meron niyang enough na pinagkakikitaan dito, mag-abroad pa kaya yan? Hindi. Tapos masango pa sila doon sa medical nila. Pagsak, kaya nagpupunta, nagpapapray dito. O anong mangyari? Tinugo ng Diyos, nandun na. Naka-abroad na sila. Sabi ko, magpatuloy lang kayo sa Word of God. Huwag niyong isipin yung financial lang ang inyong habol dyan. Kahit nandiyan kayo, para ma-preserve ka, pati yung pamilya mo sa Pilipinas, malayo kayo sa tukso, basta meron kayong Word of God. So, anong nangyari? Nagla-live sila. Praise the Lord. Nagla-live sila. Yung iba, nandiyan pa sa Manila, hindi pa nakakaalis, paalis na rin. Mga dinala dito nagpa-pray, nag-grant yung mga prayers nila. Tayong lahat, humingi tayo sa Diyos kung ano yung nakita natin na pangangailangan. Praise the Lord. So, therefore, tayo na mga Levites, kami na mga Levites, manindigan tayo sa pinapagawa ng Diyos. Magkaisa tayo. Kayo naman, kongregasyon, manindigan din kayo. Magkaisa tayo sa layunin, sa gawain ng Diyos na pinapagawa sa atin. Marami pa tayong tutulungan, marami pa tayong liligtasin ng mga kaluluwa na ipapagawa ng Diyos sa atin, and never claim it. This is all for the glory of God. Kaya magkaisa tayo. Alam nyo ba anong pinag-uusapan namin sa mga pastor sa aming meeting? Na bawat pastor magkakaroon ng 4 wheels. Praise the Lord. Yun na naman. Sabi ko, tapos na yung motor. Yung motor na yan, tapos na tayo dyan. Doon na tayo sa 4 wheels. O lagay natin 50 pastors. Tag 1K kada buwan. Sa tatlong buwan, 150. Yung 150, makabili na yan ng 4 wheels. Basta meron lang tayong mekaniko magtingin, magamit na yan. So kada 3 buwan, may isang pastor tatanggap. Praise the Lord. Ng 4 wheels. O sa isa-isang taon, 4 na. 2 taon, 8 na. Habang ang taon tumatakbo, sabi ko, habang mahirap pa ang status natin. Pero kung merong blessing darating si Lord Jesus, bakit maghintay pa tayo ng ganyan? Kung may bulto na blessing si Jesus, mag-distribute na lang tayo ng budget pambili ng lahat ng mga pangailangan. Praise the Lord.
So, let's pray for this. Mag-pray tayo ng lahat ng ating mga necessities. Kasi kung noon pinadama ng Diyos sa akin ang necessity ng sasakyan, ganun din na lumalaki na yung mga churches natin, mga kongregasyon natin, nadadama na rin nila ang nadadama ko noon. Kaya magtulungan tayo sa isa't isa. Magdalanginan tayo sa isa't isa. Praise the Lord. Let us support prayer for Pastor Tom and Pastora Helen. They are going to USA this coming April 7. Let's pray na ma-establish ang gawain sa USA. Praise the Lord. Nandiyan na si Sister Lida Lacanlale. Kulang na lang yan ng marami pang mga masisave dyan para mag-group sila. Para time will come, i-station na rin tayo doon na pastor na mag-handle sa kanila. As what happened in UK, si Pastor Tam nag-handle. Sa Canada, meron tayong elder na nag-sacrifice na magbigay ng Word of God. Yan, Esther Edith. Malaysia naman, may 2 pastoras tayo doon na nag-handle sa mga congregations natin doon. So, i-pray nyo rin ang aming pagpasok sa New Zealand or Auckland by September 10, God's will. Praise the Lord. May ginagamit ang Diyos na mag-sponsor lahat. Gagamitin sila ni Jesus. Mag-open tayo doon ng ministry. At least, sabi niya sa akin, 59 days, Pastor, okay na siguro yan. Sabi ko, yes, at least na tayo dyan ng maraming Pilipino sa Auckland. So, i-pray natin yan in God's time, in God's will. Praise the Lord. Ang ganda yung mag-abound tayo lahat sa gawain ni Jesus Christ. Huwag mag-isip ng negatibo, huwag mag-isip ng kung ano-ano dyan, huwag. Kasi ito kasing espiritu ng inggit. Huwag nating, sipain natin yan. Para wala kang masamang isip sa kapwa mo. Wala yan. Envy, bunga sa laman yan. Isipin natin katagumpayan ng ating kapatiran, katagumpayan natin. Accomplishment ng ating mga kasamahan, accomplishment natin lahat. We are only one body. There is only one body. Christ can never be divided into many parts. There is only one body, one spirit, one God. Praise the Lord. So tayong lahat, mag-pray one another, love one another, and let us serve God faithfully, honestly. Kasi ito, hindi natin magawa ito by us. This could only be done successfully, victoriously by God ang Diyos lang. So ano yung mga problema ninyo? I-commit natin yan kay Lord Jesus Christ. Last verses, pakibasa. 2 Chronicles 34:9 hanggang 11. Praise the Lord. And when they came to Hilkiah, the high priest, they delivered the money that was brought into the house of God, which the Levites that kept the doors had gathered of the hand of Manasseh and Ephraim, and of all the remnant of Israel, and of all Judah and Benjamin. And they returned to Jerusalem. And they put it in the hand of the workmen that had the oversight of the house of the Lord. And they gave it to the workmen that wrought in the house of the Lord to repair and amend the house. Even to the artificers and builders gave they it, to buy hewn stone and timber for couplings, and to floor the houses which the kings of Judah had destroyed. Yes, the rebuild of the temple in Jerusalem was rebuilt. Na ano yan? Pinatayo nila uli. So tayo rin, marami tayo itatayo ng mga temples or churches. Unang-una yung tao, we are the temple of God. Yung mga kaluluwa ng mga tao. Secondarily, yung infrastructure building where the people of God may continue worshiping, serving God faithfully. Praise the Lord. So, to God be the glory. Ating i-pray ang happy sharing project natin. So, kami ng mga pastors, yung tithe of tithes namin, ipunin namin yan. Kasi ang kalahati niyan, magamit yan sa pastor welfares. Yun namang mga tithings ninyo, diyan kayo i-bless ni Jesus Christ lalo. Praise the Lord.
So tayong lahat mag-obey lang tayo sa Diyos. Marami tayong gagawin na ipapagawa ang Diyos sa buhay natin. So do not forget to pray for our brethren. Kagalingan ni Brother Floyd Baksa, he was operated just recently. Kagalingan ni Sister Susette, she was also operated in Japan sa kanyang reproductive organs. Then let's pray for Brother Bong, who is applying for a job opportunity in Guam. Cleared na siya, lahat fit to work na siya. Interview na lang ng immigration. Praise the Lord. Pabalikin siya ngayong May 6. So let's pray for that. Pray natin. Ang problema ni Sister Marivic, di ko na lang i-elaborate kasi mataas masyado. This is regarding sa property. Pray natin malutas yan by the grace of God. Praise the Lord. I-pray natin ang pag-graduate ni Phoebe at ni Rebecca sa Canada. Gagamitin sila ni Jesus Christ para maging frontliners sa ministry ng Diyos, to support the work of the ministry. Praise the Lord. Suportahan natin ng prayer yan. Yung June 15 gatherings natin, let's pray for the successful gatherings and reunion natin yan, especially sa mga manggagawa ni Jesus. Let's pray for the Sugod, Mati, Alubihid, Jensan, Dipulog, Dahikan, itong mga kasalukuyan pang nag-build ng mga simbahan. Pati na rin yung pagpalaki ng simbahan ng church ni Pastor Dudong Buargas sa Taganaga. Kita natin, sikip na sila. So, let's commit this unto the Lord in prayer. So tayo naman, mag-abound tayo, bawat isa sa atin. That is for your account, for my account, and that is for the glory of the Lord. Praise the Lord! Hallelujah! Let us all stand up. Mag-proceed muna tayo